This is for entertainment only. Habang ang ilang mga bagay ay itinuturing na simbolo ng swerte, ang iba naman ay tinitingnan ng may panghihinala at may pangit na pamahiin. Ating naman galugurin ang nakakaintrigang mundo ng mga malas na mga bagay na nakuha sa imahinasyon ng tao sa loob ng maraming siglo. Una, pagbukas ng payong sa loob ng bahay. Ang pamahiin na ito ay nagmula sa sinaunang Egypt, kung saan pinaniniwalaan na ang pagbubukas ng payong sa loob ng bahay ay isang insulto sa mga Diyos ng araw ng Egypt na hindi nakalulugod sa kanila. Ang isa pang pagkakaiba-iba ng pamahiin na ito ay ang pagbubukas ng payong sa loob ng bahay ay hindi nangangahulugan ng masamang kapalaran maliban na lamang kung ito ay isang itim na payong. Ang itim na payong sa partikular ay nakikita bilang mga harbinger ng kasawian. Pangalawa, basag na salamin. Ang pamahiin na nakapaligid sa mga sirang salamin ay nagmula sa sinaunang Roma. Naniniwala ang mga Romano na ang salamin ay hindi lamang salamin ng pisikal na sarili ng isang tao, kundi isang bintana din ng kaluluwa. Ang pagbasag ng salamin ay tinuturing na nakakasira sa portal ng kaluluwa at isang insulto sa mga Diyos na nagreresulta sa 7 taong malas. Ang nakakagulat ay nag-uugat umano ito sa paniniwala na ang katawan at kaluluwa ay nagpapanibago sa kanyang sarili tuwing 7 taon, at kapag natapos na ang pag-renew, ang sumpa ay nagwawakas. Pangatlo, pagtapon ng asin. Ang pamahiing ito ay nag-ugat sa Kristyanismo na ang pinagmulan nito ay nakatali sa paniniwala na ang pagtapon ng asin ay tanda ng malas na gawain dahil sa kwento ni Judas Iscariote. Si Judas, na nagkanulo kay Jesus, ay nauugnay sa kasawian ng pagtapon ng asin na humantong sa reputasyon nito bilang simbolo ng kasawian. Pang-apat, sapatos sa lamesa. Ang karaniwang paniniwalang ito ay partikular na laganap sa Northern England at nag-ugat sa industriya ng pagmimina ng karbon nang ang isang minero ay namatay sa isang aksidente sa colliery. Ang kanilang sapatos ay inilagay sa isang mesa bilang tanda ng paggalang. Ngayon, pinaniniwalaan na ang paglalagay ng inyong sariling sapatos sa isang mesa ay nakikita bilang nakatutuksong kapalaran. Sa mundo ng teatro, naniniwala ang ilan na ang paglalagay ng mga costume na sapatos sa isang mesa ay sinasabing maaaring isang masamang pagganap sa hinaharap kasama ang karakter nito. Panglima, pagreregalo ng orasan. Ang pamahiin na ito ay nagmula sa silangang Asya, kung saan ang pariralang pagbibigay ng orasan ay kapansin-pansin na katulad ng pagpapadala ng isang tao sa kanilang huling paglalakbay. Marami ang naniniwala na ang pagbibigay ng orasan ay isang tanda ng maagang pagkamatay, at ang mga orasan na kadalasang nauugnay sa pag-ikot ng oras ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng paglalakbay ng isang tao. Pang-anim, pagsasabi ng Macbeth. Ayon sa alamat, ang dalang Macbeth
ay isinumpa mula sa mismo pinaka-conception nito. Kumbaga, isang coven ng witch ang naglagay ng sumpa sa gawa ni Shakespeare. Ang unang pagtatanghal ng dula, ay puno ng kapahamakan, dahil ang aktor na gumanap bilang isang Lady Macbeth, ay namatay. Na napagkamalan, na ang mga tunay na dagger ay ang prop dagger. Ang pangyayaring ito, ay nagtakda sa paniniwala ng marami na magiging siglo daw ng kasawian. Pang-7. Ang mga uwak. Ang pamahiing ito ay nagmula sa sinaunang Greece, kung saan ang uwak ay tinitingnan bilang isang sagisag ng malas at kasawian. Bukod pa dito, nauugnay din ito sa Diyos na si Apollo. Sinasabi ng alamat na nagpadala si Apollo ng isang uwak upang titikan ang kanyang kasintahan na si Coronis. Nasaksihan ng isang uwak ang hindi karapatan ni Coronis, at sa pagbabalik nito, inihatid ang isang nakababahalang balita kay Apollo. Dahil sa galit, pinaitim ni Apollo ang mga balahibo ng uwak, at tuluyang binansagan ito bilang isang masamang pagtanda. Pang-8. Friday the 13th. Ang pamahiin na Friday the 13th, na sinasabing isang malas na araw ay umiiral na sa 100 na taon, ang sabi ng ilan kaya sinasabing malas ang Friday the 13th, ay dahil si Judas ang ika-13 na panauhin sa Last Supper o ang Knight Templar ay nahatulan noong Biyernes ng ika-13, ngunit, ayon kay Winnick, hindi alam ng mga eksperto ang eksakto kung alin sa dalawa ang totoo. Ang Biyernes ay itinuturing na hindi mapalad na mga araw. At iyon ay totoo ayon sa Middle Ages sa mundo ng English-speaking world at marahil karamihan ng Europa, dahil ang Biyernes ay araw ng pagpapako sa krus, at ang lumang tradisyon ng mga Katoliko. Ang Biyernes ay araw ng penitensya, at ang ideyang iyon ay nagpatuloy, ayon kay Marsh. Pang-9. Isang lumang kalendaryo. Ang sayaw ng panahon na ang kapalaran kung saan ang pagkakaroon ng isang lumang kalendaryo, ay nagdadala ng banayad subalit mayroon isang mabigat na pamahiin. Katulad ng isang pagkris ng isang sirang orasan, ang pagpapakita ng kalendaryong natigil sa nakaraan ay pinaniniwala ang pag-aanyaya ng kasawian, at itutulak ang iyong kapalaran sa dulo o gilid. Ayon sa mga sinaunang paniniwala, ang tila hindi nakakapinsalang gawaing ito, ay may kapangyarihang pigilan ang kaunlaran at paikliin pa ang buhay ng isang tao, isang paalala mula sa masalimot na ugnayan sa pagitan ng panahon, swerte at tadhana. Ang kalendaryong simbolo ng kaayusan at pag-iintindi ng kinabukasan, ay nagiging simula rin ng masamang kapalaran, kapag ang pahina nito ay nanatiling nakakulong sa mga nakaraang taon. Marami ang pamahiin ang ipinasa mula sa lumang tradisyon ng henerasyon hanggang sa bagong henerasyon na nagpapayo at nagpapaalala sa atin na iwasan ang mga malas, lalo na sa loob ng ating tahanan. Ito ay ang ilan lamang sa mga ito. Kung ikaw ay may matibay na paniniwala, maaari mo itong sundin.